Okay, so welcome means, ano daw? To receive someone with pleasure. Yeah? To receive someone with kindness. Or to receive someone with acceptance. So parang ina-accept mo siya. Parang ini-embrace mo siya. Diba? So yun po yung pala yung welcome talaga. Yung parang binibigyan mo siya ng importance. Diba? Yun po pala yung welcome. And this is a crucial part when it comes to our topic today. Diba? Kaya kailangan po natin ma-absorb to eh. Ano ba talaga to, di ba? Ano ba talaga to? Ano ba yung gusto nating ipahatid? Ano bang pinapahatid ng Bible sa atin? Ano bang mensahe ng Biblia sa atin? Di ba? Alright? So, kaya yun po yung ating focus. Let's go to the Word of God today. Okay? Ayan, yan. Okay, so everybody, let's read the Word of God. Tingnan nyo yan. For those who are led by the, o, di ba? Ano sabi niya? Are the children of God. O, di ba? Sipin niyo po saglit yun. Di ba, nabansag tayong anak ng Diyos? Tama po ba yun? So, sa John, sinasabi niya doon, those who have received Him, di ba, He gave the power to become children of God. But did you know that if you are not led by the Spirit, you are not really a child of God? Patalinhaga, no? Sabi niya, pagka rinisip mo si Jesus sa buhay mo, naging anak ka na ng Diyos. Tama ba yun? Di ba? Pero dito, binibigyan tayo ng another meaning to that phrase. Na sinabi niya, pagka rinisip mo si Jesus, is that it? Tapos na ba yun? Paano? Nandiyan ka pa. Paano? Ang dami pang temptation. Ang dami pang way na magkasala ka. Ang dami pang iniisip na hindi tama. May kinagalit ka kanina eh. Nung pumunta ka dito eh. Meron kang tinigyan sa social media eh, biglang nagalit ka na agad eh. May in-unfriend ka kanina eh. May kachismis ka kanina eh. Pero tinanggap mo na si Lord. Tama? Ito yung pinakamatindi. Ang pinag-uusapan natin dito, from the time you receive Jesus until Jesus is going to come again. Alright? Yun po yung crucial dyan. At ang sinasabi dito, if you are not actually led by the Spirit of God, you are not really a child of God. Grabe naman. Ano ba to? Ano ba to, di ba? Ang talinhaga. Diba? So nakita niyo po si Jesus, di ba? We love Jesus with all our hearts, di ba? Kasi siya yung Savior natin. Pero, dito, pinapakita sa atin kung ano ang role ng Holy Spirit. Ang role ng Holy Spirit is to make you just like the Lord. To be really a child of God from this time on, so that you are going to walk just like our God. Or just like our Lord Jesus Christ. So the only way for you to be just like Jesus is to be led by the Holy Spirit. Kaya yung Spirit of God, yan po yung Holy Spirit. Yeah? Yes? Okay. So, tingnan niyo po saglit yan. Kaya nga, ang word natin is welcome. So, anong ibig sabihin nito? You need to welcome Him in your life all the days of your life. I mean, the moment you become a Christian, you receive Jesus, from that time on, nandyan palagi yung consciousness mo of the Holy Spirit. Hindi pwedeng mawala. So, ang tanong sa inyo, naisip nyo ba ang banal na Espiritu kaninang umaga? Itong linggong to, itong buwan na to, naisip ba natin siya? Every morning ba, wini-welcome natin siya? Ayun ang problema. Mukhang hindi. Di ba? Tama po ba yun o mali? Hindi natin siya iniisip, di ba? Okay, so ibig sabihin nito, napaka-importante na malaman natin to. Ito, nasa Bible, Romans 8:14, pwede man natin memorize yan. Anong sabi niya ulit? Come on, everybody, for those who are led by the Spirit of God, those are the children of God. If you are not led by the Spirit or the Holy Spirit, you are not a child of God.
So that, ang tindi na crucial talaga, no? Diba? Save ka na, pero hindi ka talaga anak ng Diyos. Di ba ang sarap na maging anak ka ng Diyos? Amen po ba yun? And yung mga anak ng Diyos, yun ang mararapture. Dito ba kayo? May kausap ba ako? The children of God are the only creatures of the Lord who will be raptured. Yung mga anak ng Diyos. The moment you receive Jesus, pwede ka ma-backslide. Ang dami na. Di ba nangyari na rin sa inyo? Di ba? Parang gusto mong kung din eh. Kung minsan, sa dami ng mga problema na dumarating sa buhay natin, sino nagkakaproblema din? Parang wala naman yata kayong problema eh. Okay, hindi naman yata kayo nagkakaproblema eh. Di ba? Nagkakaproblema kayo sa finances ba? Nagkakaroon ba kayo ng relationship problems? Or nagkakaroon kayo ng mga health problems? Lahat yon. Ibig sabihin nito, ang dami problema sa mundong to. Amen? Kaya sinabi ng Bible yun eh. Predicted sa Bible na yan. In this world, you will have tribulation. In this world, you will have problems. In this world, maraming chaos. Kagaya ng nangyayari sa Pilipinas ngayon. Grabe naman, di ba? Parang hindi nyo naman yata alam eh. Di ba aware tayo sa nangyayari sa atin ngayon? Sa buong history ng ating bansa, mukhang itong pinakamatindi. Sa totoo lang, mas matindi pa to kaysa sa earthquake eh. Kasi after na earthquake, okay na eh. Ito parang tuloy-tuloy, buong Pilipinas, apektado. Di ba? Buong nasa gobyerno, apektado. Lahat tayo apektado. Di ba? Pero yon, may problema ka pa in your personal life. Sipin nyo naman yun. Kaya Lord, pwede bang ma-rapture na tayo bukas? Di ba? O di ba? Parang gano'n eh. Lord, baka pwede naman dumating ka na lang. Di ba? O di ba? Amen. Sa dami ng tindi ng mga problema natin, sobra kaya. Di ba? Lalong-lalo na sa Pilipinas. Di ba? So, anong ibig ko sabihin dito? Ang sinasabi ko, pwede ka ma-backslide. Yun ang sinasabi ko. So, the only way para hindi ka ma-backslide, yan ang kailangan mong intindihin. You need to understand Romans 8:14. You need to understand this. You need to put this in your spirit, in your life. Right? So that you will not be led astray. Right? And sabi niya ulit, come on, let's read it one more time. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. So meaning, if you are not led by the Spirit of God, you are not really a child of God. Meaning, baka hindi ka saved. Right? Kasi hindi ka anak ng Diyos eh. Paano ka saved? Paano ka ligtas kung hindi ka anak ng Diyos? Right? Di ba? Amen po ba yun? Makes sense. So, kaya po, nandito po yung ating mensahe. The only way you are led by the Spirit of God is to welcome the Spirit of God. Every day of your life. That's the only way. Kasi kung hindi mo siya wini-welcome sa buhay mo, how can you be led by the Spirit of God? Makes sense, right? How can you be led by the Spirit of God if you are not welcoming the Spirit of God? Yeah? So ang meaning, the thing here is that you should continually welcome Him. Okay? So ngayon, eto na. So when we say, welcome Holy Spirit, we are not inviting Him from far away. Ito maganda yan, di ba? Parang bahala na yung nasa taas. Parang ganun eh. Mukhang may mali eh. Nasasabi niyo ba yun minsan? Pagka, alimbawa, nape-persecute ka, di ba? Marami kang problema, bahala na yung nasa taas. Pero may problema eh. Kasi, nandito siya sa loob natin eh. Paano ba yun? Paano mo sasabihin na nasa taas? Ano yun? Nasa ceiling? Ano yun? Di ba? Ano ibig mo sabihin? Di ba?
ang sinasabi dito, He is already with us. Jesus said, the Father will send another helper who will abide with you forever. Diba? Another helper, another Jesus, which is the Holy Spirit, who will be with you forever. Kaya po may 1 Corinthians 6:19, di ba? Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? So what does that mean? Well, the Holy Spirit is always with you. Pero, it's another thing when you welcome Him. Nandyan siya, pero hindi mo pinapansin. The moment you receive Jesus, nandyan na ang Holy Spirit. Ang problema, hindi mo pinapansin. Hindi natin pinapansin. Parang ako, nandyan lang ako na nakaupo, tapos dadaan-daanan nyo lang ako. Di ba? Hi, Pastor. Parang ganun ang feeling yun eh. Parang ganun ang feeling yun eh. Di ba? Nakaupo lang ako dun, no? Di ba? Tandang. O kaya yung mga ha-usher natin nandun, tapos dumaan ka dito. Inismilan yung iba, ikaw hindi ismilan. Nandito ba kayo? Diba? Parang umupo na lang. To guide us. Bakit pa siya nandito sa mundo kung hindi pala siya importante sa buhay natin? Ano ka ba? Dito ba kayo? Kung hindi pala siya importante, ang banal na espiritu, bakit pa siya nandito sa mundo? At ang problema sa atin, mga Kristiyano, hindi natin siya alam. Hindi natin siya kilala. Kasi nasabi ng Biblia sa atin, those who are led by the Spirit of God, the only one people, the only creatures who are children of God. Ang welcoming the Holy Spirit is not far away. Nandyan lang siya. Nandyan lang siya at nandito siya sa katawan natin. So ang ibig sabihin nito, you continually be conscious. Alam mo yon? Alam mo yung ibig sabihin ng conscious? Alam mo yung ibig sabihin nun, ipupush mo, hindi siya automatic, ibig sabihin. Hindi siya automatic na nawi-welcome natin siya palagi. It should be intentional. You know what I mean? Intentional. You think of Him. You vocalize, you're welcoming Him. You vocalize, I welcome you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. I adore you, Holy Spirit. I embrace you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. Every day of your life. At ang problema, hindi natin nangyayari. Hindi nagagawa. No wonder, nasa Bible sa Ephesians, do not grieve the Holy Spirit. Ibig sabihin, nasasaktan talaga natin siya. Bakit kaya nandun sa Bible yon? Kung hindi talaga totoo na nasasaktan natin siya. Alam mo kung bakit siya nasasaktan? Hindi natin siya wini-welcome. Hindi natin siya kilala. Nandito ba kayo? So, but welcoming Him means giving Him room. Ito po yun. Room in our hearts, in our decisions, in our homes, in our churches. Yan. Amen. Amen po ba yun? You welcome Him or you make room to the Holy Spirit in our hearts, in our decisions. Yung mga plano natin. Before you plan, ano sabi ng Bible? Commit your plans to the Lord and your plans will succeed. Hindi nyo ba alam yung Lord na yun? It's the Holy Spirit. You give your plan to Him. Kumbaga, para sinasabi mo, banal na Espiritu, ito yung aking plano. Have your own way. Yun. You acknowledge Him. Diba? You vocalize His presence. Diba? Hindi yung parang dinadaan-daanan lang natin. Hindi yung binabali-baliwala lang natin. We overlook Him. Ha? So pwede ba? Mag-iba na tayo. Amen? At least man lang sa Church of God Baguio muna. Kasi baka hindi ginagawa ito sa mga ibang churches eh. So tayo muna. Amen po ba yun? Tayo muna. So, kasi tayo nakakarinig eh. Pero problema, nandiyan na naman yung enemy bukas. Yung bukas, i-steal na naman niya yung seed na na-plant sa atin.
nakakalimutan mo na nun sa isip mo. Diba? Nagmamadali ka palagi na pumunta sa trabaho mo. Nagmamadali ka palagi para sa business mo, sa negosyo mo. Baka pwede naman, bigyan mo ng konting time. Diba? I welcome you, Holy Spirit, today. Yung ganon. Okay ba yun? Let's make it a habit. Diba? I welcome you, Holy Spirit, today. Okay? As I go to work. I welcome you, Holy Spirit, in my plan as I go about this plan. I welcome you, Holy Spirit, in my decision. I welcome you, Holy Spirit, in my family, in my spouse, in my children, in their decisions, in their plans. I welcome you, Holy Spirit, in this home. I welcome you, Holy Spirit, in this church. Amen? So kaya nga po, dito po, sinasabi po natin, I welcome you, Holy Spirit. Have your own way in our service. Have your own way in our lives. Have your own way in our everyday undertaking. So a guest can be in our house, yet not truly welcomed. Right? Likewise, the Holy Spirit may be present. He made our bodies as His temple, and yet not always honored, not always obeyed, not always given leadership. Anong ibig sabihin ng leadership? Led by the Spirit. Ang ibig sabihin ng led by the Spirit is that siya yung may control. Siya yung leader eh. Siya yung leader. Siya yung susundan natin. Susundan mo siya kahit saan siya pupunta. Yun po yun ang ibig sabihin po nito. Right? So, number 1, in order to welcome the Holy Spirit, you need to acknowledge His presence. That's number 1. Acknowledge His presence. Right? Kasi nga, hindi nga bukang bibig natin eh. Hindi tayo nakasanayan. Hindi natin nasanayan. Hindi natin nakasanayan ang banal na Espiritu. So what are we going to do? Well, kasanayin natin. Amen. Dito po kayo. Sanayin natin. Yeah? Kasi hindi tayo sanay. Diba? Saan kayo sanay? Kumain. Mag-Facebook. Pagising. Yeah, mag-CR. Asan ba yung sanayan mo? Anong nakasanayan mo? Sa trabaho? Sa school? Di ba nakasanayan mo? Sa school, pumunta sa school agad. Di ba? Ano ba nakasanayan mo? Pwede bang idagdag mo tong kasanayan na to? Welcoming the Holy Spirit. Amen? May kausap ba ako? parang yung ating speaker nung last. May kausap ba? Hello? Hello? Amen? Pwede ba natin idagdag to sa kasanayan natin? Yung lifestyle natin, welcoming the Holy Spirit. Sanayin mo lang naman eh, kasi hindi ka sanay. Diba? Hindi tayo sanay. Yung pagbabasa nga ng Bible natin, hindi tayo sanay eh. Binubuklat ba natin ng Bible natin sa umaga? Bago ka magtrabaho? Mukhang hindi, di ba? Anong binubuklat mo? Cellphone eh. Pwede ba kasanayin natin? Okay ba yon? Nandito ba kayo? Nandito naman kayo, amen? Yes? So are we going to do this? Acknowledge His presence. Tingnan niyo po ang Bible verse. What does the Bible tell us? Well, 1 Corinthians 3:16, the Spirit of God dwells in you. Grabe. Yan ang matindi nito. Grabe naman. The moment you receive Jesus in your heart, the Holy Spirit dwells in you. So what are we going to do is start every morning with a simple awareness. Awareness, very important. Kasi kung hindi ka conscious, hindi ka aware sa ginagawa mo, mamimiss mo eh. Kung hindi mo siya ina-acknowledge, bino-vocalize, right, the presence of the Holy Spirit, doon ka nawawala eh. So what are you going to do? Holy Spirit, this is what we're going to say. Holy Spirit, you are in me. Lead my steps daily. Or today, lead my step.
this sets the spiritual tone of your entire day. Okay? May mangyari, wala. It doesn't matter. Okay? Ay, alam mo yon? Yung kahit wala ka pa sa mood, it doesn't matter. I-discipline mo lang ang sarili mo. Be consistent. Diba? Everyday consistent ka. Welcome, Holy Spirit. Everyday. Okay? Yan po yung sinasabi natin dito. And that is the only way you are led by the Holy Spirit. And there's no other way. How can you be led by the Holy Spirit if you are not aware of His presence? How can you be led by the Holy Spirit if you do not acknowledge Him? Di ba? So the only way you are led by the Holy Spirit from Romans 8:14 is by acknowledging Him. Right? Ibig sabihin nito, nagpapasakop ka sa Kanya. Nagpapasakop tayo sa banal na Espiritu. Yun ang ibig sabihin ng Romans 8:14. Led by the Holy Spirit. At doon ka nagiging anak ng Diyos and there's no other way. Are you with me? There is no other way to be led by the Holy Spirit and become a child of God. There's no other way. The only way is to acknowledge Him. Yan lang po yun. Alam mo, sinimplify na lang ng Bible sa atin eh. Sinimplify na lang eh. Ang problema, hindi natin ginagawa. Hindi tayo aware. Siguro, hindi na ituturo. Or siguro, hindi mo talaga alam. Diba? Kasi po, kung hindi mo alam, ang isang bagay ay hindi ka spared for judgment. Amen po ba yun? Pwedeng hindi ka ma-rapture kahit hindi mo alam. Kumbaga, parang live wire. Dumadaan ka ng madilim. Biglang mong nahawakan ng live wire. Hindi ko naman alam eh. Bakit ako mamamatay? Hindi ko naman alam. Mamamatay ka ba o hindi? Mamamatay ka, di ba? Hinawakan mo live wire eh. Pero hindi mo alam. Ha? Hindi ko naman alam eh. Nag-reason out ka pa. Hinawakan mo eh. Live wire eh. Diba? Live wire, hinawakan mo. It will end your life. Right? Pero hindi ka aware. Ganon din to. Baka hindi ka ma-rapture eh. Diba? Baka eh. Bakit? Kasi hindi mo siya alam eh. O ngayon, alam mo na. Praise the Lord. Hindi ka ba nagpe-praise the Lord? Hallelujah ba yun? Pangalawa, surrender your will to Him. O, di ba? Una, acknowledge Him. Then surrender your will to Him. Right? Ano ba yung gusto mo? Pwede bang ibigay mo na muna kay Lord? Kumbaga, siya yung leader nga eh. Di ba? Kaya nga sabi ng, di ba, Romans 8:14, those who are led by the Spirit of God. So, led by the Spirit of God, siya na yung leader mo. So, yung will mo, hindi mo na will yon, will na niya dapat. Para bang, you know, let your will be done. Yun. Let your kingdom come, let your will be done. Yeah? Yung gano'n, Lord, yung will mo na, hindi na yung will ko. Intindihan niyo ba yun? Di ba? Alam mo yun? Will na ni Lord. Hindi na will mo. So yung will mo, binigay mo na sa Kanya. Yun yung led by the Spirit. O, di ba? Kumbaga parang military. Hallelujah. Pagka sinabi ng general sa isang sarhento, gawin mo to kahit ayaw niya. Mag-push up ka. Magpupush up yun kahit ayaw niya. Tumakbo ka ng 2 kilometro ngayon. Kahit pagod na pagod. Gagawin niya yun. Military. Kumain ka ngayon. Kakain. Uminom ka ng tubig. Iinom ng tubig. Alam mo, ibig sabihin, yun, no? Yun. At yun hindi nangyari sa atin. Kasi nga may will tayo. Yung will mo, yun ang gusto mong gawin. Kasi yun yung convenient. Yun yung comfortable. Your will is more comfortable than the will of God. Amen po ba yun?
Your will is more comfortable than the will of the Lord. Right? So what are you doing? Your will, not God's will. Right? So what are you going to do? You surrender. Alam mo, the only way to do this is welcoming talaga. Kaya number one talaga, acknowledge Him eh. And then medyo mapapadali. Napapadali na to. Okay? Mas madali mo nang gawin. Ang verse natin sa Luke 22:42, not my will but yours be done. Right? Yan po yun eh. When making choices, you pray, Holy Spirit, I surrender my plans. Align my heart to yours. Welcoming Him means He leads, not us. Hindi na ikaw. Okay? Hindi tayo. Kundi ang banal na Espiritu. Kaya nga po siya winelcome mo eh. Kaya nga, nagtatry ka na siya yung leader mo. Kasi hindi mo talaga gagawin to. Hindi siya automatic. Alam mo yung ibig sabihin na hindi automatic? Hindi siya yung magagawa mo, pagising mo, yun ang gagawin mo. Hindi. Intentional. Intentional. Kumbaga parang kakain. Intentional. Di ba? Although gustong-gusto mong kumain. Di ba? Ayun naman yata kumain everyday. Di ba? Gustong-gusto mong kumain ng lunch, dinner. Di ba? Para bang nagkikrave ka. Di ba? Pero kung titignan mo, bago ka kumain, kailangan kumain ka talaga eh. Buka mo yung bibig mo, kakain ka, di ba? Ano kaya sa isip mo, kakain ka? Oh, kumain na ako, pero nandiyan yung pagkain ko, wala kang ginawa. Nakita niyo ba yung illustration natin dito? Ganon din po ang banal na Espiritu. Hindi siya mangyayari hanggat hindi mo siya gawin. Right? Intentional na gagawin mo. Right? And then, number 3, kagaya nangyari sa atin noong 2023, I have listened to His voice. You need to listen for His voice. Grabe, He speaks. Right? He speaks. The Holy Spirit speaks. Kaya nga sabi ng Bible sa atin, sa Revelation, let your ears hear what the Spirit is saying to the churches. Ibig sabihin, the Holy Spirit speaks. Tandaan nyo ang Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is God Almighty. And the Holy Spirit is a person. Come on, everybody say that. The Holy Spirit is God Almighty. And the Holy Spirit is a person. Alright? Kasi kung hindi mo alam that He is God, babali-baliwalain mo lang. Sa totoo lang. Kung hindi mo alam na siya pala ay God Almighty, babali-baliwalain mo lang. Pero kung malalaman mo na siya ay God Almighty, the creator of the heavens and the earth, the one who created you, sisiguraduhin ko sa iyo, mamahalin mo siya. Because He is God. He is God Almighty. Co-equal with God the Father and the Lord Jesus. Right? Mamahalin mo siya, right? Eh ngayon, meron pangalawa. Kung God lang siya, baka hindi mo siya maabot. Kasi He is Almighty. He is greater than the universe. Right? He is bigger than the earth. He is bigger than the universe. The Holy Spirit. Right? Kung God lang siya, baka hindi mo siya maabot. Pero, ang maganda, He is not only God, but He is a person. What does that mean? You can have fellowship with Him. You can talk to Him. You can embrace Him. You can love Him. And He loves you back. Alright? Alam mo yon, yung mamahalin ka rin. Pagka minamahal mo siya, mamahalin ka rin. Pero siya, tuloy-tuloy tayo minamahal. Alam mo yon? Tuloy-tuloy tayo minamahal ng banal na Espiritu. Okay? So ikaw na lang, kung kailan mo siya mamahalin. Hinihintay ka lang. Sana, wag mo nang palampasin. Na kung saan, pagugod-ugod ka na, baka darating na si Lord, dumalang pa siya mamahalin. Baka pwede naman ngayon na. Amen? Dito ba kayo? Baka pwede umpisahan mo na ngayon. Pwede ba natin umpisahan na mahalin siya? Gusto ko lang basahin sa Romans 15:13.
tells us, I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Okay, tapos sa verse 30, ang ganda nito, Romans 15:30. Ang sabi niya dito, I urge you in the name of the Lord Jesus Christ to join me in my struggle by praying to God for me. Do this because of your love for me, given to you by the Holy Spirit. Oh, di ba? Given to you by the Holy Spirit. Grabe. Sinong nagbibigay sa atin ng pagmamahal? It's the Holy Spirit. Ang sabi nga sa ibang translation, sabi niya, the love of the Holy Spirit. Grabe. The Holy Spirit is a person. He loves us. Baka pwede naman, mahalin din natin siya. We love Him back. Kasi siya lang ang tutulong sa atin dito sa mundong to. Hindi kaya? Akala mo may tutulong pa sa yung iba? Wala na. Kaya siya nandito. Siya yung God na nandito sa mundo. Siya yung God na nandito katabi mo. At siya rin yung God na nandito sa katawan natin. And His name is the Holy Spirit. Grabe. Bakit kaya? Hindi natin siya pinapansin. Bakit kaya? Bakit kaya hindi natin siya pinapansin? Bakit kaya hindi natin siya kinakausap? Bakit kaya? Do you think may reason? Do you think na nahihinder ka para kausapin siya? Could it be? Could it be? There's the devil who will try to hinder you, to distract you of talking to the Holy Spirit. Could it be? Bakit napakadaming Kristiyano hindi kakilala ang banal na Espiritu? Bakit kaya? Di ba? Bakit kaya? Pati ako, napakatagal ng panahon, nag-aaral pa ng Bible school, nagpastor pa ako, ang dami pong nangyari sa akin, nag-pioneer pa ako ng church, pero hindi ko siya talaga kilala. Hindi ko talaga kilala ang banal na Espiritu. Hindi talaga. Walang nagturo. Wala. Di ba? And for most of you, pwedeng nangyari yun, na hindi mo talaga siya kilala. Seldom do we hear the Holy Spirit in churches. Seldom do we hear the preaching on the Holy Spirit. We only know Him as power. Yun lang ang alam ko dati. Ang ibig sabihin ng power, influence lang eh. Eh, paano naman yung personhood niya? Paano naman yung kanyang being a person? Paano yun? O, di ba? O, ibig sabihin nito, ang dami nating talagang, ang dami nating talagang dapat na i-catch up sa buhay natin. Nandito ba kayo? May kausap naman kayo. Ako, no? So, let's listen for His voice. So, next slide. Ayan po. Listen for His voice. He will teach you all things. John 14:26. Grabe naman. Gusto mo bang isang magtuturo sa'yo? Ang Holy Spirit lang ang pwede magturo sa'yo. He will teach you all things so that you will not be led astray. Create quiet moments, short pauses in your day to hear His whispers. What are you saying right now, Holy Spirit? Then wait, sensitivity grows with stillness. And the next one is obey His promptings.
quickly. Okay, parang ganito. Quickly. Yung immediate obedience. You obey Him immediately. Kaya napansin niyo po, hindi nating sinasabi na gawin mo to, do's and don'ts, di ba? Huwag ka nang manigarilyo, huwag ka nang magbisyo, huwag ka nang magsugal, huwag ka nang magchismis, huwag ka nang magalit. Hindi natin sinasabi yun eh. Ang sinasabi natin dito, mahalin mo ang banal na Espiritu at hindi ka na magagalit. Mahalin mo ang banal na Espiritu, hindi ka masyado magchichismis. Mahalin mo ang banal na Espiritu, hindi ka na magkakaroon ng lust of the eyes. Mahalin mo ang banal na Espiritu, hindi ka na magkakaroon ng lust of the flesh. Mahalin mo ang banal na Espiritu, hindi ka na magkakaroon ng pride of life. Mahalin mo lang siya. Ang banal na Espiritu, siya na maging leader mo. Siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. And lastly, obey His promptings quickly. Yan po yun. Alright? And then lastly, fill the atmosphere with worship. Ayan. Alright? Ang verse natin, worship in spirit and truth. Right? Keep worship alive in your room, car, or church. Dapat palaging pagpupuri. Worship softens the heart and opens you to His presence. A worshiping home becomes a visiting place of God. So guard your heart from grieving Him. Ito na yon. So winelcome na natin. Hindi mo na siya masasaktan. Hallelujah. Amen po ba yun? Hindi mo na siya masasaktan. Diba? There's no way. Kasi nga winelcome mo na siya eh. Siya na yung bahala sa buhay mo. Right? Guard your heart from grieving Him. So sabi niya, do not grieve the Holy Spirit. So what does it tell us? Well, remove the attitudes that push Him away. Ano yan? Bitterness, gossip, anger, impurity. So ask Him daily, Holy Spirit, purify my heart and my motives. A clean vessel carries His presence with ease.